dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo. From Mindanao, sasama sa inyo daw. Doon sa inyong EDSA na 17 katao ang uma-attend. Daming tao sa Maynila. Oh. Kung talagang dadagsain kayo dyan, dadagsain talaga kayo. Na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Yeah. Madami yan. Ngayon po mga kababayan, meron na po silang mga idadahilan sa inyo. Kaya konti lang kasi kami. Kasi nga, dahil may mga trabaho yung mga gustong sumama. Di ba? Mga bossing, Diyos ko po. No, saglit lang ha. Nagagalit yung misis ko. Sabi, ang ingay-ingay mo dyan. Sigaw ka ng sigaw. Ay, sabi ko, napapamura kasi si BP Sara. No? Kaya nagugulat tayo mga manonood. Tuloy niyo po, BP. Madam Vice. Damsi, do you have question? Damsi? Example, ang taong bayan, kung ano yung sinasabi ko, because it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Uy, gusto ko yumaman ang bawat Pilipino. Ha? Gusto ko gumaan ang buhay ng bawat Pilipino. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili? Nako, mukhang madadamay si ano dito, si paring Hives natin. Madalas magbenta ng relo yan si paring Hives natin. Sino po ang bumibili ng relo? Mga relo, 3, 4 at one time? Mga politiko. Ay, nako. Alam niyo po, kukontak na ako dapat kay paring Hives Kasi gusto ko, ayan, alam ni Paulo Saison yan, kaya lang, pangarap lang po. Hindi ko matupad Mahal. Yung Rolex, mga bossing, na root beer. Ayan, yung maroon yung ilalim, tapos kulay, anong kulay ba yung ibabaw? Itim or pula or, kung asul o ganun. 1.1 million mga kababayan. Hindi ko na itutuloy, wag na lang. No, baka mapagkamalan akong politiko. Mga galamay ng politiko. Sabihin, uy, si Mark Ramos bumili ng Rolex kay doon kay paring Hives. Binigay ni BBM yan. Malamang ganyan yung sasabihin ng mga yan. Karamihan mga congressman. Tanong nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Hindi pala pwede yun. Kapag ka congressman pala, kailangan ikaw, ang relo mo, Seiko lang, yung tagwa 1,000, 5,000. Hindi ka pwede, ayokong tumakbo ng congressman. No? Baka pag tumakbo ko ng congressman, tapos, uy, may relos na napakamahal nun. Kinurakot yan. Di ba? Saglit lang, Madam VP, baka naman po sila ay merong mga negosyo din po. No? May mga pinapatakbong negosyo din ho, Madam. Hindi naman po lahat siguro kurakot. Merong mga kurakot, pero hindi ho lahat. Kahit papaano naman yung mga congressman mga may negosyo yan. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Yun yung gagawin namin. So, samahan ko sila. Yes, sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, Sama-sama sila, di ba mga kababayan? Kompleto sila. No, meron sa loob, meron kausap ni BP doon sa ano tawag doon? Diyan mismo sa Zoom meeting at meron nasa labas. totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? BP kasi nga daw po nandiyan ka, no? Yung seguridad ng pasilidad ng house nalalagay sa alanganin. Tapos yung mga SPG mo diyan, palakad-lakad with matching nakasuksok dito sa bewang.
Oh. case, ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yun? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yun? No? That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan, pending your appeal. Which, by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Oh. Kanina, pumunta sa akin. Talagang si Martin Romualdez ang ano, no? Kay Martin Romualdez ang mga atake. Yung Sergeant at Arms, doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon, Oh. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, Mhm. nakapag-meeting ang committee. Eh, ganun sila kaagap dyan. Ano, kahit walang pasok, oy, nandun si BP Sara. Aba, saglit lang. Hanggang anong oras? Eh, lumagpas na po doon sa takdang oras na ibinigay natin, eh. Halika nga, mag-meeting tayo, mga Congress. Oh. Nasaan yung meeting? Nasa Zoom nga po, kagaya ninyo. Magkakasumpo kayo ng mga vlogger ninyo dyan. Pakita nyo sa akin yung minutes. Pakita nyo sa akin. Aba, Sabihin nyo, Zoom. oh, Zoom nga po. Kahit hindi nyo ma-determine ang quorum sa Zoom. Sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Aba, kailangan pala merong picture ng Zoom. O kagaya ho nila, meron silang video ng Zoom nila, no? Para ipapubliko, para makita ng publiko na, eto, hindi ba kayo naaawa sa amin? Oh. Si Lopez nagsusuka-suka doon, hahatid sa ospital. Kailangan kumpleto, Ricardo. Pero kapag sila ho ang nagsalita, okay na to. Salitaan na lang. Si Martin Romualdez, ganito, ganyan, kriminal. Asan yung patunay? To follow na lang siguro. Ano ho? Nay. Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo para kayo Kaya lalabas kung sakali. para kayo mag-issue ng order between 6:15 12 midnight. Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Naku. Uy. BP. Uy, ano masasabihin yan? Kayo talaga, hindi nyo iniisip yung BP, wag mong sasabihin niyang wala ng batas sa Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, pag pinapasok na yung ICC, pagka nagkaroon na ng pakikipagtulungan ang DOJ, may batas naman niya yun. Uy, ikaw BP talaga, ipinapahamak mo yung ano kayo. Si Bungo, si Bato. Diyos ko. Iisipin muna yung sasabihin, BP, bago sabihin. Nagulat ako sa sabihin mo, wala na, alam ko si Solaika, ganun eh. Wala nang batas sa Pilipinas. Wala nang batas. Tapos pagpasok ng ICC, ginigipit naman kayo. Ang gulo nyo. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Ayan. Dahil hindi ako nagbago. Simula, kung ako ay bata, hanggang ngayon, hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Doon naman pala sa Davao, mga kababayan.
sabihin niyo corrupt ako? Paliwanag nyo po yung sa confidential funds. Matatapos po yung iniisip na ganun. Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako. Hindi naman din kasalanan ng Vice Presidente. Galing daw dun sa field yung mga papel. Galing doon kay Mary Grace Piatos, etc. etc. Oh. Pero syempre, ang bubuo niyan, mga kababayan, ang mga magdedesisyon niyan, ang Vice Presidente. Diba? Sa kanilang pondo. Dapat alam niya yan. Kada sentimo na lalabas o gagastusin, dapat alam ng Vice Presidente yan. Mga kababayan. Ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay Oh. sa Samar, Oh. gumagawa sila ng papel Oh. na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Oh. Yung ina ninyo? Uy! Mura na naman. Hindi. Nabibigla tayo. Biglang pasulpot-sulpot yung mga yung mga mura eh. Alam mo ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Yun naman. Kaso hindi Kailangan nyo maintindihan yun. No? Eh, lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang antok na. Ang tagal naman itong press conference namin. No? Sanay ako na ako yung nagsasalita eh. Ang tagal naman ng press conference namin. Kumpleto Ricardo, mga kababayan. Nakita nyo naman po, yung kanilang mga vlogger, meron doon sa Zoom, meron doon nasa labas ng Congress. Oh, hindi po stage yan, no? Hindi po pinlano yan, mga kababayan. Diyos ko, uy, malapit na matapos. Uy, inaantok na. Gumising ka dyan. Uy, sanay daw po kasi siya yung nagsasalita, mga kababayan. Hindi siya sanay nung nakikinig lang eh. Oh, gising, uy. mga bata nakikinig sa akin. Yun naman pala. Alam nyo naman pala, BP. Napansin ko yan. When I talk, children listen. Opo. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. Oh, dapat tinuloy nyo na lang po yun. No? Pwede nyo pong mailabas yung galit ninyo, no? Pwede nyo maiparating yung galit ninyo sa amin ng less yung mura. Ayan. Tsaka less na din yung mga walang ebidensyang mga pagbibintang. Di ho ba? I am doing it for the sake of the country. Kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig kay BBM. Just Uy. Ayan. hindi ko Nancy, you alam. have a question? Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa